Dalawang bagay ang sabay na gumising kay Althea, ang ingay ng mga jeepney na dumadaan sa ibabaw ng tulay, at ang pamilyar na panginginig ng kanyang luma at basag na cellphone. Hindi niya kailangang tingnan kung sino ang nag-text. Alam na alam niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa simoy ng hangin na pumapasok sa kanilang munting barong-barong sa ilalim ng tulay ng delpan. Dahan-dahan niyang dinampot ang cellphone. Ang screen, na may dalawang malalaking lamat na parang sapot ng gagamba, ay umilaw. Isang mensahe. Mula sa numerong hindi nakasave pero kabisado na niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Huling araw mo na bukas, Althea. Walang pangalan, walang banta, pero sapat na ang mga salitang iyon para pigain ang hangin mula sa kanyang mga baga. Kasunod ng text ay isang litrato, ang litrato ng kanyang bunsong kapatid na si An-An, mahimbing na natutulog sa kama ng pampublikong ospital, may nakakabit na dextrose sa munting kamay. Ang mensahe ay malinaw, hindi lang buhay niya ang nakataya. Diyos ko po, bulong niya sa sarili, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Siya ang ate. Siya ang inaasahan. Ang utang. Ang 50,000 piso na inutang niya para sa operasyon ni An-An ay naging doble na dahil sa interes. At ang taong pinagkakautangan niya ay hindi kilala sa pagiging maawain. Mabilis siyang bumangon mula sa banig na karton. Kailangan niyang kumilos. Kahapon, nag-apply siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya, pero puno na raw. Nag-apply siya bilang janitor sa isang maliit na gusali, pero mas pinili ang lalaki. Bawat pinto ay nagsasara sa kanyang harapan. Ngayon, wala na siyang oras. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita ng Tondo, dala-dala ang ilang piraso ng resume na basa na sa pawis, naramdaman niya ang gutom na kumakalam sa kanyang tiyan. Pero mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib. Sa bawat mukhang nakakasalubong niya, naiisip niya ang mga tauhan ng nagpapautang. Sa bawat motorsiklong dumadaan, napapatalon siya sa takot. Sa pagmamadali niyang tumawid, isang magarang itim na kotse ang humarurot at muntik na siyang masagasaan. Napasigaw siya at napaatras, kasabay ng pagbagsak ng mga dala niyang papel. Mula sa bintana ng kotse, isang lalaking nakasweet ang tiningnan lang siya ng malamig bago muling pinatakbo ang sasakyan. Walang sorry, walang pag-aalala. Para lang siyang isang basurang nakakalat sa daan. Habang nanginginig niyang pinupulot ang mga papel, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang itim na leather wallet. Makapal, mabigat, at amoy mamahaling pabango. Naiwan siguro ng lalaking muntik nang makabangga sa kanya. Binuksan niya ito. Puno ng mga credit card na kulay ginto at itim. At isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso. Sapat na para bayaran ang utang niya. Higit pa sa sapat. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Isang tukso na bumulong sa kanyang isipan, isang mabilis na daan palabas sa impyernong ito. Pero nakita niya ang isang Liam Vanguardia, C. Vanguardia Holdings Inc. At sa ilalim nito, ang address ng isang nagtataasang gusali sa Makati. Napapikit siya ng mariin. Hindi. Hindi sila pinalaking magnanakaw ng kanilang mga magulang. Ang kahirapan ay hindi lisensya para gumawa ng masama. Gamit ang huling pera sa kanyang bulsa, sumakay siya ng jeep papuntang Makati. Nang marating niya ang Vanguardia Holdings, pakiramdam niya'y lumiliit siya sa bawat hakbang papalapit sa dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Para siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Sa lobby pa lang, hinarang na siya ng security guard. Anong kailangan mo dito, miss? Tanong ng guard, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Kitang-kita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Ang kanyang luma at kupas na damit ay sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na yon. May isa sa uli lang po akong wallet, sabi ni Thea, nanginginig ang boses. Naiwan po ni Sir Liam Vanguardia. Tinaasan siya ng kilay ng guard. Paano mo nakuha yan? Iwan mo na lang dito. Gusto ko po sanang personal na ibigay sa kanya. Para makasiguro po na natanggap niya. Sakto namang bumukas ang elevator at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Naka-eleganteng business suit, makintab ang sapatos, at may aura ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong lobby. Ito ang lalaki sa Lee. Ang lalaking muntik nang makasagasa sa kanya kanina. Sir Liam, bati ng guard, biglang tumuwid ng tayo. Nilapitan ni Thea ang lalaki. Sir.
Sir Liam Vanguardia. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay kasing lamig ng hangin sa loob ng gusali. Walang bakas ng pagkakilala. Ako nga. What do you want? Ito po, sabi ni Thea, iniabot ang wallet. Naiwan niyo po kanina. Kinuha ni Liam ang wallet, binuksan, at sinuri ang laman. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Walang pasasalamat. Walang ngiti. Sumunod ka sa akin, maikling utos niya, bago tumalikod at naglakad papasok muli sa elevator. Walang nagawa si Thea kundi sumunod. Sa loob ng opisina nito sa pinakamataas na palapag, lalo siyang nanliit. Ang bintana ay tanaw ang buong syudad. Ang syudad na puno ng oportunidad para sa mga taong tulad niya, pero parang isang pader na hindi niya kayang akyatin. Umupo si Liam sa kanyang malaking upuan at tinitigan siya. Ang mga mata nito ay parang scanner, sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. Bakit mo binalik? Puno to ng cash. Madali mo sanang matatakbo, diretsong tanong niya. Napayuko si Thea. Hindi po kami pinalaking magnanakaw. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Liam. Isang tawang walang saya. Honesty. Isang katangiang bihira na lang ngayon. Tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. May problema ako, miss? Di Makulangan po. Althea Di Makulangan. Miss Di Makulangan. Isang malaking problema. At sa tingin ko, ikaw ang solusyon. Napakunot ang noo ni Thea. Hindi niya maintindihan. Anong maitutulong ng isang tulad niya sa isang bilyonaryong katulad nito? Humarap si Liam sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, walang emosyon. Kailangan ko ng asawa. Agad-agad. Natigilan si Thea. Nananaginip ba siya? Baka epekto lang ito ng gutom at pagod. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Simple lang, sabi ni Liam, na para bang nag-uusap lang sila tungkol sa presyo ng isda sa palengke. Magpakasal ka sa akin. 1 taon. 1 kontrata. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na. Bibigyan kita ng pera. Malaking pera. Sapat para hindi ka na mamroblema sa buong buhay mo. 1 milyong piso. Iyon ang numerong sinabi niya. Para siyang nabingi. 1 milyong piso. Ang perang iyon ay hindi lang pambayad sa utang. May papaayos niya ang bahay nila. Makakapagsimula siya ng maliit na negosyo. Hindi na nila kailangang matulog sa ilalim ng tulay. Pero kasal? Sa isang taong hindi niya kilala. Isang kasunduan na walang pag-ibig. Nakita ni Liam ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Walang magyayari sa atin na hindi mo gusto. This is purely business transaction. Kailangan ko ng asawa para makuha ang mana ko. Kailangan mo ng pera. Pareho tayong may pakinabang. Kinuha ni Thea ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tiningnan niya ulit ang litrato ni An-An. Ang payapang mukha nito, walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang. Huling araw mo na bukas, Althea. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang kapatid. Ang mukha ng kanyang ina na laging pagod. Ang kinabukasan na puno ng kadiliman. At sa kanyang harapan, isang lalaking nag-aalok ng susi para makatakas. Pero ang kapalit ay ang kanyang sarili. Tumingin siya kay Liam, pagkatapos ay sa kontratang inilapag nito sa mesa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa basag na screen ng kanyang cellphone. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at tinanggap ang halik ng desperasyon. Sa isang tinig na halos pabulong, isang tinig na naglalaman ng lahat ng kanyang takot, sakit, at pagsuko, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Payag po ako. Payag po ako. Ang dalawang salitang iyon, binigkas ng halos pabulong ng babaeng nasa harapan ko, ang siyang nagselyo sa kasunduan. Walang ngiti sa aking mga labi, walang kahit anong emosyon. Para sa akin, ito ay isang kontrata na pinirmahan, isang business deal na isinara. Si Althea Di Makulangan ay hindi isang nobya. Siya ay isang solusyon. Isang mabilis at desperadong solusyon sa isang problemang iniwan ng aking ama. Habang tinatahak ng aking sasakyan ng EDSA, ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Sinulyapan ko siya sa rearview mirror. Nakayuko, magkadikit ang mga tuhod, at mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang kupas na damit.
Mukha siyang isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, pero alam ko ang nasa sa akin, abala sa pagkakalkula ng mga susunod na hakbang. Step 1. Find the wife before May 30th birthday. Check. Step 2. Get her to sign a non-disclosure agreement and the marriage contract. Check. Step 3. Introduce her to the family. Dito nagsisimula ang totoong problema. Lalo na kay Lola Corazon. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ang pagpili kay Althea ay isang malaking sugal. Ang kanyang kahirapan ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan sa mata ng aking lola, pero para sa akin, iyon ang kanyang kalakasan. Isang taong galing sa wala ay mas madaling makontento, mas madaling pasunurin. Hindi siya hihingi ng higit pa sa nakasulat sa kontrata. Ganoon ang paniniwala ko. Ang pagiging tapat niya sa pagsasauli ng wallet ay patunay na mayroon siyang prinsipyo, isang katangiang hindi ko nakita sa mga babaeng galing sa aming mundo. Ilagay mo ang seatbelt mo, sabi ko, ang boses ko ay mariin at walang bahid ng init. Nakita kong nagulat siya at dali-daling sinunod ang utos ko. Hindi nagtagal, bumagal ang takbo ng sasakyan at pumasok kami sa isang malaking bakal na tarangkahan. Forbes Park. Mula sa salamin, kitang-kita ko ang unti-unting panlalaki ng kanyang mga mata habang tinatahak namin ang daan na napapaligiran ng mga dambuhalang mansyon. Nang huminto kami sa harap ng bahay, ang Vanguardia Ancestral Home, nakita ko siyang napalunok. Dito na tayo, anunsyo ko. Bumaba ako at umikot para pagbuksan siya ng pinto. Isang kilos na hindi ko karaniwang ginagawa pero kailangan kong simulan ang palabas. Pagbaba niya, napatitig lang siya sa mansyon. 3 palapag, istilong Espanyol, at napapaligiran ng hardin na mas malaki pa siguro sa buong eskinita na tinitirhan niya. Halika na, sabi ko, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Pagpasok namin sa dambuhalang pinto na gawa sa Nara, sinalubong kami ng mga kasambahay na nakapila. Ang sahig na marmol ay kumikinang, at ang isang dambuhalang chandelier ay nakabitin mula sa mataas na kisem. Ramdam ko ang kanyang pagkaasiwa. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay maingat, na para bang takot siyang dumihan ito. Para siyang isang ibon na biglang ipinasok sa isang gintong hawla. Maganda pero nakakatakot. Liam, apo. Isang boses na matigas at puno ng otoridad ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Si Lola Corazon. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang. Ang kanyang mga mata, matalas at mapanuri, ay agad na dumapo sa babaeng katabi ko. Lola, bati ko, pilit na pinapakalma ang sarili. I would like you to meet Althea. Ang mapapangasawa ko. Dahan-dahang bumaba si Lola Corazon sa hagdan, ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa mismong harapan namin. Tiningnan niya si Althea mula ulo hanggang paa, hindi man lang tinatago ang pagkadusta sa kanyang mukha. Nakita kong napayuko si Thea na para bang gusto niyang maging invisible. Ito, tanong ni Lola, ang boses ay puno ng pang-insulto. Tumingin siya sa akin. Ito ang pinili mo, apo. Isang pulubi mula sa kung saang sulok ng Maynila. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi pero pinanatili kong kalmado ang aking boses. Siya ang pinili ko, Lola. At siya ang magiging asawa ko. The decision is final. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ng aking lola bago siya tumalikod. Maiwan ko na kayo. Marami pa akong kailangang gawin kaysa sa makipag-usap sa mga bagong salta. Nang makaalis siya, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa amin. Dinala ko si Thea sa isang guest room, isang kwarto na mas malaki pa sa buong barong-barong nila. May sarili itong banyo, isang walk-in closet, at isang kama na parang para sa isang reyna. Pero alam kong hindi niya ito mararamdaman bilang isang paraiso. Inilapag ko ang isang folder sa ibabaw ng kama. Basahin mo yan. Nariyan ang lahat ng patakaran na kailangan mong sundin habang nandito ka sa pamamahay ko. Mga lugar na pwede mong puntahan, mga bagay na pwede mong gawin, at ang pinaka-importante, ang mga hindi mo pwedeng gawin. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At isa pa, Althea. Tandaan mo to, huwag kang umasa ng higit pa sa nakasulat sa kontrata. This is a transaction. Nothing more, nothing less. Tumatango lang siya, hindi makapagsalita. Akma na akong aalis ng isang katok sa pinto ang nagpahinto sa akin.
Bumukas ito at iniluwa si Lola Corazon, may daladalang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya, hindi sa akin, kundi kay Dea. Dahil magiging parte ka na raw ng pamilyang ito, sabi niya, may diin sa salitang daw. Gusto kong patunayan mo ang iyong halaga. Bukas, ipagluto mo kami ng hapunan. Gusto kong makita kung may kahit anong silbi ka sa pamamahay na ito. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at umalis, iniwan si Dea na nakatayo doon, maputla, natatakot, at hinahamon sa isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan. At ako? Wala akong ginawa. Dahil ang laban na yon ay parte ng kanyang trabaho. Parte ng kontratang pinasok niya. Kinabukasan, nagising ako sa lambot ng kama na hindi ko kailanman naranasan sa buong buhay ko. Pero sa halip na ginhawa, isang mabigat na kaba ang dumagan sa aking dibdib. Ang hapunan. Ang utos ni Doña Corazon ay parang isang malaking batong nakapatong sa aking balikat. Ito ang unang pagsubok sa akin. Isang pagsubok na idinisenyo para ako ay mabigo. Pagbaba ko sa kusina, naabutan ko ang head chef ng mansyon, isang babaeng mataba na nagngangalang Manang Puring. Ang kusina nila ay mas malaki at mas kumpleto sa gamit kaysa sa buong bahay namin. Kumikinang sa stainless steel, may mga oven na digital, at mga kutsilyong nakahilera na parang mga sundalo. Ano po ang lulutuin ko? Tanong ko ng may paggalang. Tiningnan ako ni Manang Puring na parang isang langaw na naligaw sa kanyang teritoryo. Nasa listahan ang menu para ngayong gabi. French cuisine, beef bourguignon, coq vivien, at kung ano-ano pang pangalan na hindi mo kayang bigkasin. Tinaasan niya ako ng kilay. Kaya mo ba? Alam kong hindi. Hindi pa ako nakakakita o nakakatikim ng mga ganoong pagkain. Ang tanong niya ay hindi isang tanong, kundi isang insulto. Pwede po ba akong humingi ng mga sangkap, mahina kong sabi. Ang mga sangkap dito ay para sa mga marunong magluto, hindi para sa mga nag-eksperimento, mataray niyang sagot. Itinuro niya ang isang maliit na pantry sa gilid. Diyan lang ang pwede mong galawin. Mga tira-tira. Bahala ka sa buhay mo. Napakagatlabi ako para pigilan ang aking luha. Pakiramdam ko ay sinadya nilang lahat na ipahiya ako. Pumasok ako sa pantry. May nakita akong manok, toyo, suka, bawang, at isang lata ng gata. Mga simpleng sangkap, mga pamilyar na sangkap. Bigla, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kung hindi ko sila kayang talunin sa kanilang laro, lalaruin ko ang sarili kong laro. Lulutuin ko ang nag-iisang pagkain na alam kong kaya kong ipagmalaki. Ang paborito ng nanay ko. Ang paborito ni Anan. Adobong manok sa gata. Sa sumunod na mga oras, isinantabi ko ang lahat ng takot at hiya. Nag-umpisa akong maghiwa ng bawang at sibuyas. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay naging musika sa aking pandinig. Iginisa ko ang manok hanggang sa maging kulay ginto. Ibinuhos ko ang toyo at suka. Ang amoy na kumalat sa buong kusina ay amoy ng aming tahanan, amoy ng pagmamahal. Huli kong inilagay ang gata, hinayaan itong kumulo ng dahan-dahan hanggang sa lumapot at manuot ang lasa sa bawat piraso ng manok. Pagsapit ng hapunan, nakahain na ang lahat sa mahabang mesa. Ang mga putahe ni Manang Puring ay magaganda tingnan, parang mga obra maestra. Ang akin naman, nakalagay sa isang simpleng puting mangkok, ay mukhang ordinaryo. Umupo si Doña Corazon sa kabisera, ang mukha ay kasing asim ng sukang ginamit ko. Si Liam naman ay tahimik lang sa kanyang upuan, ang tingin ay nasa kanyang cellphone. Ano yan? Tanong ni Doña Corazon, tinuturo ang niluto ko. Mukhang pagkain ng kung sino-sino lang dyan sa kanto. Hindi ako umimik. Naramdaman ko na lang na namumula ang aking mukha. Hayaan nyo na, Lola. Let's just eat, sabi ni Liam, hindi pa rin tumitingin. Pero bago pa man may makakuha ng pagkain, isang boses ang narinig namin mula sa pintuan. Liam, darling. I heard you have a guest. Si Erica Sandoval. Nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida, ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Lumapit siya at hinalikan si Liam sa pisngi, isang halik na sadyang ipinapakita sa akin. Napaiwas ako ng tingin. Oh, what's this? Sabi ni Erica, tinuturo ang adobo ko. Parang amoy probinsya. Did you cook this? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako. Kawawa ka naman, Liam. From gourmet food, you're now stuck with this. Pagkain ang mahirap. Pakiramdam ko ay isang malakas na sampal ang tumama sa aking mukha.
Ang lahat ng hirap at pagod ko sa pagluluto ay biglang nawalan ng halaga. Yumuko ako, ayokong makita nila ang mga luhang namumuo sa aking mga mata. Tahimik na kumuha ng kanin si Liam. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malaking serving ng adobong niluto ko. Walang nagsalita. Tinitignan lang namin siyang lahat habang isinusubo niya ang unang kutsara. Nakita ko siyang bahagyang natigilan. Ang mga mata niya, na laging malamig at walang emosyon, ay biglang nagkaroon ng ibang kislap. Isang kislap ng gulat. Ng alaala. Kumuha siya ulit ng kanin. At isa pang serving ng adobo. It reminds me of home, Erica, biglang sabi ni Liam, ang boses ay kalmado pero may bigat. Tumingin siya kay Erica ng diretsyo. Something you would never understand. Natigilan si Erica. Maging si Donna Corazon ay napatigil sa pag-inom ng kanyang wine. Pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ipinagtanggol niya ako. Sa harap nilang lahat, ipinagtanggol niya ako. Pagkatapos ng awkward na hapunan, nagmamadali akong bumalik sa kusina para maghugas ng mga pinggan. Gusto ko lang mapag-isa. Ayokong makita ang kahit sino sa kanila. Habang naghuhugas, biglang may naglapag ng isang bagay sa tabi ng lababo. Isang kahon. Napalingon ako. Si Liam. Ano po ito, sir? Isang cellphone, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Para matawagan mo ako kung may problema. O kung kailangan mong tawagan ang pamilya mo. Bago pa ako makapagpasalamat, tumalikod na siya at umalis. Naiwan akong nakatayo doon, hawak ang bagong cellphone. Sa gitna ng lahat ng panlalait at pagpapahiya, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay. Isang maliit na kabaitan mula sa taong akala ko ay gawa sa yelo. Ngunit ang hindi ko alam, sa kabilang parte ng mansyon, may ibang nangyayari. Sa kanyang kwarto, hawak ni Erica ang kanyang cellphone, ang mukha ay puno ng galit. Hello, sabi niya sa kabilang linya. May sagabal sa plano. Isang babaeng galing sa basura. Kailangan nating bilisan. We need to destroy her. Now. Mula noong gabing iyon ng hapunan, may nagbago. Hindi ko alam kung ano, pero may kakaibang pakiramdam na unti-unting pumapasok sa sistema ko. Ang adobong iyon. Ang lasa niyon ay nagbalik sa akin sa mga panahong simple pa ang lahat, noong buhay pa si Mama at ang tanging problema ko lang ay ang aking homework. Hindi ko sinabi kay Dea, pero ang adobong manok sa gata ay ang paboritong lutuin ni Mama para sa akin. Ang babaeng iyon, si Althea, ay isang malaking kontradiksyon. Tahimik siya, pero ang presensya niya ay may bigat. Mahiyain pero matapang. Simple pero may dignidad. At unti-unti, nang hindi ko namamalayan, nagsimula akong mapansin ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. Isang umaga, habang pababa ako para pumasok sa opisina, nakita ko siyang nagwawalis sa hardin. Sumasabay sa hangin ang kanyang buhok, at may maliit na ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Sa isang iglap, hindi siya ang babaeng binayaran ko para maging asawa ko. Isa lang siyang ordinaryong babae na nagagalak sa simpleng ganda ng umaga. Kinagabihan, naabutan ko siyang natutulog sa sofa sa library, may hawak na libro. Mukhang pagod na pagod. May kumot na nahulog sa sahig. Pinulot ko ito at dahan-dahang ikinumot sa kanya. Napansin kong medyo mainit siya. Nang hipuin ko ang kanyang noo, nilalagnat siya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na utusan ang kasambahay, ako mismo ang kumuha ng gamot at isang basong tubig. Iniwan ko ito sa maliit na mesa sa tabi ng sofa. Bago ako umalis, hindi ko napigilang pagmasdan siya. Sa kanyang pagtulog, nawala ang lahat ng bakas ng takot at hiya. Tanging kapayapaan lang ang naroon. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang pagbabagong ito sa akin ay kasabay ng paglaki ng aking pagdududa kay Erica. Mas naging madalas ang pagdalaw niya sa opisina, palaging may mga dahilan na tila pilit. Isang hapon, bumalik ako sa aking opisina para kunin ang naiwang dokumento at naabutan ko siyang nakaupo sa aking silya, nakaharap sa aking computer. Erica, what are you doing? Tanong ko, ang boses ko ay matigas. Nagulat siya at mabilis na tumayo. Oh, Liam. I was just waiting for you. Hiniram ko lang ang computer mo para mag-check ng email, aalis din ako. Ang kanyang palusot ay halatang halata. Bakit siya gagamit ng computer ko gayong may sarili siyang high-end na laptop? May mali. Pakiramdam ko, mayroon siyang ginagawang hindi ko alam.
Ang tiwala ko sa kanya, na matagal ng basag, ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang mga hinalang ito ay pansamantalang nawala ng isang malaking gulo ang sumalubong sa akin pag-uwi. Galing ako sa isang mahabang board meeting, pagod at iritado. Ang tanging gusto ko lang ay ang katahimikan ng aking opisina sa bahay. Ngunit pagpasok ko, narinig ko ang matigas na boses ni Lola Corazon mula sa aking study. Inuutusan kitang linisin ang buong silid na ito. Bawat libro, bawat estante. Gusto kong makita kung may tiyaga ka talagang magtrabaho o puro pagpapakute lang sa apo ko ang alam mo. Dahan-dahan akong sumilip. Nakita ko si Dea, may hawak na basahan, pinupunasan ang isa sa mga matataas na bookshelf. Pawis na pawis siya at halatang pagod, pero wala kang makikitang reklamo sa kanyang mukha. Ginagawa niya lang ang utos. Si Lola naman ay nakaupo sa isang silya, nanonood na parang isang reyna na nagmamasid sa kanyang alipin. Isang galit ang kumulo sa loob ko. Lola, ano nang ibig sabihin nito? May mga kasambahay tayo para gawin yan. Nagulat silang pareho. Tumingin sa akin si Lola Corazon. At ano naman ang masama kung utusan ko ang magiging asawa mo? Dapat lang siyang matuto ng mga gawaing bahay. Hindi siya katulong, Lola, mariin kong sabi. Tumingin ako kay Dea. Dea, itigil mo na yan. Magpahinga ka na. Pero bago pa man siya makakilos, sa kanyang pag-abot sa isang libro sa pinakamataas na estante, isang makapal na folder ang kanyang nasagi. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang mga laman nitong papel. Tignan mo ang ginawa mo. Napakatanga, sigaw ni Lola. Agad na yumuko si Dea para pulutin ang mga papel. Sorry po. Hindi ko po sinasadyan. Habang pinupulot niya ang mga ito, isang partikular na dokumento ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang kopya ng testamento ng aking ama. Nakita ko kung paano siya natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang partikular na talata, isang talata na may dilaw na highlight. Ang talata na sinubukan kong ibaon sa limot. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa akin, at ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita dati, isang halo ng pagkalito, sakit, at pagtataksil. At sa kanyang pag-aasawa, kinakailangang ito ay sa isang babae na tunay na tinitibok ng kanyang puso, isang pag-ibig na dapat mapatunayan at kilalanin ng lupon ng mga katiwala pagkatapos ng isang taon. Binasa niya ito ng malakas, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Tunay na tinitibok ng puso. Ulit niya na para bang isang sumpa ang mga salitang iyon. Naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid. Ito na. Ang sikretong pilit kong itinatago. Ang totoong dahilan kung bakit hindi pwedeng isang simpleng business transaction lang ang lahat. Dea, let me explain. Sinubukan kong sabihin. Pero umiling lang siya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Humarap siya sa akin, ang sakit sa kanyang tingin ay parang mga punyal na tumutusok sa aking dibdib. Inihagis niya ang papel sa paanan ko. Kaya pala, sigaw niya, ang boses niya ay puno ng sakit at galit. Ang hiya at takot na dati kong nakikita sa kanya ay napalitan ng isang nasaktang orgulyo. Kaya pala kailangan mong maging mabait sa akin. Isang malaking palabas lang ang lahat ng ito. Hindi mo kailangan ng asawa, Liam. Kailangan mo ng aktres. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na para bang hindi siya makahinga. Kailangan mo ng isang taong magaling umarte na mahal ka niya para makuha mo ang pera mo. At ako. Ako ang pinili mo dahil akala mo, dahil mahirap ako, madali mo akong mabibilog. Madali mo akong mapapaniwala. Bawat salita niya ay isang sampal sa aking mukha. Isang sampal ng katotohanang ayokong harapin. Bago pa ako makasagot, tumakbo na siya palabas ng silid. Iniwan akong nakatayo doon kasama si Lola Corazon, na ngayon ay may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Naiwan akong nakatitig sa papel sa sahig. Ang mga salita ng aking ama ay parang isang sumpa. At ang babaeng akala ko'y isang simpleng solusyon ay naging isang komplikasyon na ngayon ko lang napagtanto, hindi ko pala kayang mawala. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig at mahabang panaginip. Ang mansyon na dati isang gintong haula lang, ngayon ay naging isang kulungan na gawa sa yelo. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng katotohanan, isa lang akong kasangkapan. Isang aktres sa isang palabas na ako lang ang hindi nakakaalam ng script. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan namin ni Liam ay biglang naglaho, napalitan ng isang distansyang hindi kayang tawirin.
Hindi na niya ako sinusubukang kausapin. Hindi na rin ako tumitingin sa kanya. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga mamahaling kubyertos. Kumakain ako ng mabilis, nakayuko, at pagkatapos ay alis agad. Madalas, pinipili ko na lang kumain mag-isa sa kusina, kasama ang mga kasambahay na umiiwas din sa aking tingin. Mas gugustuhin ko pa ang kanilang mga tinging may halong awa kaysa sa mga tinging blanko ni Liam. Ang bawat kabaitan niya noon, ang pagtatanggol niya sa akin laban kay Erica, ang cellphone na bigay niya, ang pag-aalala niya noong nilagnat ako, lahat ng iyon ay parang lason na kumakalat ngayon sa aking sistema. Kasinungalingan. Bawat sulyap, bawat pag-aalala parte lang ng palabas. Kailangan niyang gawin yon para makumbinsi ang lahat, para makuha niya ang mana niya. At ako, ang tanga, naniwala. Umasa. Ang sakit ay hindi lang galit. Ito ay isang malalim na lungkot. Isang pakiramdam na ang kakarampot na halaga na inakala kong mayroon ako ay ninakaw. Hindi lang tiwala ang ninakaw sa akin, kundi pati ang pag-asang baka sa kabila ng lahat, may puwang ako sa mundong ito. Ang lamat sa pagitan namin ni Liam ay naging perpektong pagkakataon para kina Donna Corazon at Erica. Madalas ko silang nakikitang nag-uusap sa sala, mga boses nila'y mahihina pero ang mga ngiti nila'y matutulis. Kapag napapadaan ako, bigla silang tatahimik at titingnan ako na may halong tagumpay sa kanilang mga mata. Alam kong may binabalak sila. Hinihintay ko lang kung kailan at kung paano ito sasabog sa aking mukha. At ang pagsabog ay dumating isang hapon, sa paraang hindi ko inaasahan. Nasa hardin ako, dinidiligan ang mga rosas na naging kanlungan ko sa mga nakalipas na araw, nang marinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon. Nasaan ang kwintas ko? Ang diamante. Nawawala. Boses iyon ni Donna Corazon, puno ng pagkataranta. Pumasok ako sa loob at naabutan ko ang lahat ng kasambahay na nakapila sa sala. Si Donna Corazon ay nakahawak sa kanyang leg, ang mukha ay namumutla. Si Erica ay nasa tabi niya, hinahagod ang kanyang likod na may peking pag-aalala. Ano po ang nangyari, Lola? Tanong ni Erica, sapat na para marinig ng lahat. Ang kwintas na pamana pa sa akin ng aking ina. Wala sa loob ng aking jewelry box. Siguradong may kumuha. Ang mga mata ng matanda ay gumala sa buong silid, pinasadahan ng tingin ang bawat kasambahay, bago tuluyang huminto at tumitig sa akin. Ang akusasyon sa kanyang mga mata ay kasing linaw ng sikat ng araw. Tumikim si Erica. Naku, Lola, napakahalaga pa naman yon. Sino naman kaya ang may lakas ng loob na gumawa niyan? Imposibleng isa sa mga matatagal na katulong, kilala na natin sila. Itinaas niya ang kanyang kilay. Sino po ba ang bago dito sa bahay, Lola? Lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang pag-atras ng dugo sa aking mukha. Ang hangin ay tila nawala sa aking paligid. Hindi po ako, mahina kong sabi, umiling-iling. Sino pa ba? Sabi ni Erica, ang boses ay malambing pero puno ng lason. Isang taong desperado sa pera. Isang taong galing sa hirap na biglang nakakita ng kayamanan. Manahimik ka, Erica, isang boses ang nagsalita. Isang katulong, si Manang Nelia, na mabait sa akin. Hindi magagawa ni Thea yan. Pero may isa pang katulong, si Josie, na laging sunod-sunuran kay Manang Puring. Yumuko siya at nagsalita ng pautal-utal. Pasensya na po, Senora, pero nakita ko po siyang paikot-ikot malapit sa kwarto ninyo kagabi. Akala ko po ay kung ano lang ang ginagawa niya. Isang malaking kasinungalingan. Pero ang pinsala ay nagawa na. Ang duda ay naitanim na. Hindi totoo yan. Hindi ko po magagawa yon, sigaw ko, ang boses ko ay nagkalamat na dahil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa akin. Pero ang nakita ko lang ay mga matang mapanghusga at nagdududa. Humarap sa akin si Donna Corazon, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. Patutunayan natin yan ngayon. Tumingin siya sa dalawang security guard na nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang boses ay malamig at matigas, isang utos na hindi pwedeng suwayin. Halughugin niyo ang kwarto ng babaeng yan. Ngayon din. Natigilan ako. Ang aking kwarto. Ang nag-iisang lugar sa mansyong ito kung saan ako nakakaramdam ng kahit kaunting kapayapaan. Ang huling piraso ng aking pribadong espasyo. At ngayon, bababuin nila ito sa harap ng lahat.
Nakatayo lang ako doon, parang isang estatwa, habang papalapit ang mga gwardiya. Ang aking puso ay dumadagundong sa takot at kahihiyan. Wala si Liam. Wala akong kakampi. Mag-isa lang ako sa hawla ng mga leon. At pakiramdam ko, malapit na nila akong lapain. Pagod. Iyon ang nararamdaman ko habang papasok sa tarangkahan ng mansyon. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi mental. Ang mga salita ni Dea noong gabing iyon ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Kailangan mo ng aktres, hindi asawa. May parte sa akin na gustong sabihin na nagkakamali siya, pero may parte rin na nagsasabing tama siya. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang kontrata at kung saan nagtatapos ang totoo. Pagbukas ko ng pinto, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa akin. Ang mga kasambahay ay nakakumpol sa sala. Si Lola Corazon ay nakatayo na parang isang general. Si Erica ay nasa tabi niya, may ngiting tagumpay na pilit itinatago. At sa gitna ng lahat, si Dea. Nakatayo siyang mag-isa, maputla ang mukha, ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang dalawang security guard ang papalapit sa kanya, patungo sa direksyon ng kanyang kwarto. Anong nangyayari dito? Tanong ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Agad na lumingon si Lola. Liam, apo. Mabutit dumating ka. Ang babaeng ito, sabi niya, sabay turo kay Dea, ay isang magnanakaw. Ninakaw niya ang kwintas ko. Tumingin ako kay Dea. Nakita ko ang pag-iling niya, ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa kabila ng galit ko sa kanya, sa kabila ng aming malamig na digmaan, may isang bagay sa loob ko ang sumisigaw na hindi niya yon magagawa. Ang babaeng nagsauli ng wallet na puno ng pera ay hindi magnanakaw ng isang alahas. Itigil yan, utos ko sa mga gwardiya. Humakbang ako at hinarangan ang kanilang daan. Tumingin ako sa kanilang lahat, ang boses ko ay malamig at puno ng otoridad. Subukan niyong galawin ang gamit niya, lahat kayo ay tanggal sa trabaho. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Umatras ang mga gwardiya. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Lola at ang biglaang pagkawala ng ngiti ni Erica. Ngunit nang tumingin ako kay Dea, hindi ginhawa ang nakita ko. Nakita ko ang isang mas malalim na sakit. Ang pagtatanggol ko ay huli na. Ang tiwala ay nasira na. Bigla, nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ko. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Sunod-sunod. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa at nakita ang mga notifikasyon mula sa iba't ibang news outlet. Si Liam Vanguardia, biktima ng corporate espionage. Ang misteryosong babae sa buhay niya, isang impostor. Angel Nhidi Bridge, Devil One Disguise. Dea di Makulangan, Rayleigh in the Vanguardia Empire. Parang may bumuhos na isang baldeng malamig na tubig sa akin. Ipinakita sa article ang mga litrato ni Dea, ang kanyang nakaraan sa Tondo, at isang peking testimonya mula sa isang e-source na nagsasabing nilapitan siya ng mga kalaban ng Vanguardia Holdings. Ito ay isang perpektong plano. Isang demolition job na nakadisenyo para sirain hindi lang si Dea, kundi pati na rin ako. Tumingin ako kay Dea. Nakita niya ang ekspresyon sa aking mukha. Nakita niya ang pagbabago sa aking mga mata. Ang pagtatanggol ko kanina ay napalitan ng pagkalito, ng pagdududa. Posible ba? Posible bang ang lahat ng ito ay isang malaking panloloko? Ang pag-isip na yon, kahit isang segundo lang, ay isang pagkakamaling pagsisisihan ko habang buhay. Kasabay nito, isang malakas na sigawan ang narinig namin mula sa labas ng gate. Aldea di Makulangan. Lumabas Alirian. Bayaran del van di utang en. Isang lalaking may magaspang na boses ang sumisigaw. Ang loan shark. Sinadya ito. Ang timing ay perpekto. Isang eskandalo sa loob ng bahay, isang eskandalo sa media, at ngayon, isang eskandalo sa aming tarangkahan. Lahat ng ito ay sobrang bigat. Ang aking mundo, na dati kontrolado at maayos, ay biglang gumuho sa aking harapan. Ang aking isip ay napuno ng ingay, ang sigaw sa labas, ang pag-vibrate ng aking telepono, ang mga titig ng aking pamilya. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, nakita ko ang isang nakakabinging katahimikan kay Dea. Ang mga luha niya ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng takot, ay naging blanko. Isang mapayapang pagsuko. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hinubad niya ang singsing na isinuot ko sa kanya sa City Hall. Ang singsing na simbolo ng aming kontrata.
Lumapit siya sa center table, ang bawat hakbang ay mabigat pero tiyak. Maingat niyang inilapag ang singsing sa makintab na kahoy. Ang maliit na tunog niyon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw sa paligid. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Walang galit. Walang sakit. Tanging isang malalim na pagkapagod. Tapos na ang kontrata, Sir Liam, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit walang buhay. Ang pagtawag niya sa akin ng "Yes, sir" ay isang punyal na bumaon ng malalim sa aking puso. Salamat sa lahat. Hindi na niya ako hinintay na sumagot. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas ng pinto, dala lang ang sarili niya. Kasabay ng pagbukas niya ng pinto ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Nakatayo lang ako doon, parang isang estatwa, nakatitig sa maliit na singsing sa ibabaw ng mesa. Ang sigaw sa labas ay nagpatuloy. Ang cellphone ko ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Ngunit ang tanging nakikita ko lang ay ang kanyang likod habang nilalamon siya ng dilim at ng walang tigil na ulan. Ang gintong haula ay bukas na. At ang ibon ay lumipad na palayo. At ako, ang may-ari ng haula, ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho ng aking sariling mundo. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala, isang bilanggo sa sarili kong mansyon. Ang ulan sa labas ay humihiyaw, pero sa loob, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa kaguluhan. Wala na ang mga sigaw ni Lola. Wala na ang mga peking pag-aalala ni Erica. At higit sa lahat, wala na si Dea. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng sarili kong puso, isang ritmong puno ng pagsisisi. Ang aking mga mata ay nakapako sa maliit at simpleng singsing na nakapatong sa mamahaling mesa. Napakaliit na bagay, pero napakabigat ng dala nitong kahulugan. Simbolo ito ng isang kasunduan, pero para sa kanya, naging simbolo ito ng isang malaking kasinungalingan. Isang pakiramdam ng kawalan ang biglang dumagan sa akin, mas mabigat pa kaysa sa lahat ng problema ng kumpanya. Ang mansyon na ito, na dati simbolo ng aking kapangyarihan, ay biglang naging isang malaki at malamig na espasyo. Walang laman. Walang buhay. Ang amoy ng adobo na minsan ay nagbigay init dito ay matagal nang naglaho. Pinulot ko ang singsing. Malamig. Kasing lamig ng pagdududang nakita niya sa aking mga mata kanina. Ang isang segundong pag-aalinlangan na yon. Iyon ang huling patak. Iyon ang pumatay sa kung anumang natitirang tiwala na mayroon siya para sa akin. At sa sandaling iyon, sa gitna ng aking pagkawasak, isang katotohanan ang lumitaw na kasing linaw ng kidlat sa madilim na kalangitan. Mahal ko siya. Hindi bilang isang aktres. Hindi bilang isang solusyon. Mahal ko si Althea Di Maculangan. Mahal ko ang kanyang tapang, ang kanyang kabutihan, ang kanyang simpleng pagkatao na nagbigay kulay sa aking kulay-abo na mundo. At hinayaan ko siyang umalis. Hinayaan kong saktan siya ng mga taong dapat kong nilalabanan. Ang pagsisisi ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi pa dalos-dalos, kundi isang galit na malamig, nakapokus, at mapanganib. Hindi pa tapos ang laban na ito. Nagsisimula pa lang. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking pinakapinagkakatiwalaang executive assistant. Marco, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero may bakal na determinasyon. Cancel all online meetings for tomorrow. I have one priority. I want you to get me all the security footage from the office building and this house for the past month. Every angle. Lalo na sa parking lot. Okay, sir. Mayroon po bang partikular na hinahanap? Mayroon, sabi ko. At habang ginagawa mo yan, gusto kong hanapin mo si Dea. Althea Di Maculangan. I-trace mo ang pamilya niya. Alamin mo kung saang ospital naka-confine ang kapatid niya. Kahit saang lupalop ng mundo pa yan, hanapin mo siya. Understood? Yes, sir. Understood. Sa sumunod na mga oras, ikinulong ko ang sarili ko sa aking study. Ang utak ko, nasanay sa pag-analisa ng mga business deal at market trends, ay ngayon nakatuon sa pag-aanalisa ng bawat pangyayari. Ang pagdating ni Erica. Ang mga pahiwatig niya. Ang pagkawala ng kwintas. Ang paglabas ng balita sa media. Ang pagdating ng loan shark. Ang timing. Perpekto. Masyadong perpekto. Isang oras lang ang nakalipas, tumawag si Marco. Sir, nakuha ko na. May isang blind spot sa main parking lot, pero may isang kamera mula sa katabing building na nakatutok doon.
Last week, may na-record na meeting. Si Ma'am Erica at ang CEO ng Reese Corp, ang pinakamalaki nating kalaban. Send it to me. Now, utos ko. Nang matanggap ko ang video, pinanood ko ito. At doon, nakita ko ang lahat. Si Erica, tumatanggap ng isang itim na maleta mula kay Emerton, ang CEO ng Reese. Ang pag-uusap nila ay walang tunog, pero ang mga kilos ay malinaw. Ito ang bayad. Bayad para sirain ang Vanguardia Holdings mula sa loob. At ang pag-atake kay Thea ay ang unang hakbang. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang agenda, ang instability ng kasalukuyang CEO at ang threat na dala ng aking personal na buhay sa kumpanya. Alam ko na ito ang plano ni Erica. Ang huling hakbang para makuha niya ang kontrol. Dumating ako sa opisina ng may isang layunin. Dumiretso ako sa boardroom. Pagbukas ko ng pinto, lahat sila ay nandoon. Ang mga miyembro ng board. Ang aking Lola Corazon na may nag-aalalang mukha. At si Erica, nakatayo sa harap, nagpipresent na may mga peking luha sa kanyang mga mata. At dahil sa kapabayaan ni Liam, ang reputasyon ng ating kumpanya ay nasa panganib. Ang kanyang pagpili sa isang babaeng hindi lang galing sa kung saan, kundi isang kriminal at espiya, ay nagpapakita na hindi na siya karapat-dapat mamuno. Hindi ko na siya pinatapos. Naglakad ako papasok, ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pasensya na, I'm late, sabi ko, isang malamig na ngiti ang nasa aking mga labi. Pero may mas maganda akong presentation kaysa sa pinapakita ni Emma Sandoval. Lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Ang pagkalito, ang gulat. Naglakad ako papunta sa harap, kinuha ang laptop at isinaksak ang isang maliit na VS3. Ang mukha ni Erica ay namutla. Liam, what are you doing? This is a private meeting. Hindi ko siya pinansin. Isang click lang ng mouse. Ang malaking screen sa likod niya, na kanina'y nagpapakita ng mga sales chart, ay biglang nag-iba. Lumabas dito ang isang malinaw na imahe. Isang still frame mula sa video. Si Erica Sandoval, nakangiti habang tinatanggap ang isang itim na maletang puno ng pera mula sa CEO ng aming pinakamatinding kalaban. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga board members. Ngunit ang tanging tinitignan ko lang ay dalawang tao. Si Erica, na ang mukha ay kasing puti ng papel. At si Lola Corazon, na ang mga mata ay nanlaki sa di makapaniwalang pagkatakot at realisasyon. Ang kanyang mundo, tulad ng sa akin kagabi, ay nagsimula ng gumuho. Ang boardroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-click ng aking mouse habang ipinapakita ko ang iba pang ebidensya, mga email, mga text message, lahat ng nag-ugnay kay Erica sa Reese Corp. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang pako na lalong nagbabaon sa kanyang sariling hukay. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan lahat, sigaw ni Erica, ang boses niya ay basag at desperado. Pero huli na ang lahat. Ang kanyang pagkukunwari ay natunaw na, at ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasakiman. Hindi na kailangan pang magsalita ng kahit sino. Inutusan ko ang security na pumasok. Habang kinukuha nila si Erica, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang tingin na ipinukol niya hindi sa akin, kundi kay Lola. Ang taong pinagkatiwalaan niya para maging kakampi. Nang mawala na si Erica, ang lahat ng atensyon ay nabaling sa aking Lola. Nakaupo lang siya, nakatingin sa kawalan, ang kanyang mukha ay isang imahe ng pagkatalo at kahihiyan. Ang matigas na postura na laging daladala niya ay biglang gumuho. Mukha siyang isang matandang babae na biglang dinala ng bigat ng kanyang mga taon at pagkakamali. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi luha ng galit, kundi luha ng tunay na pagsisisi. Patawarin mo ako, apo, bulong niya, ang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin, pero ang puso ko ay nasa ibang lugar na. May isa pa akong kailangang ayusin. May isang tao akong kailangang hanapin. Tumalikod ako at umalis sa boardroom nang walang paalam. Hindi ako umuwi sa mansyon. Dumiretso ako sa sasakyan at sinabi sa driver ang isang lugar na hindi niya kailanman inakalang maririnig mula sa akin. Sa Tondo tayo. Habang tinatahak namin ang daan papalayo sa Makati, ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga gusot na kawad ng kuryente at mga bahay na dikit-dikit.
Ang bawat metro na nilalakbay namin ay parang isang paglalakbay pabalik sa mundo ni Thea. Sa wakas, huminto kami sa dulo ng isang eskinita na hindi na kayang pasukin ng kotse. Hintayin mo ako dito, sabi ko sa driver. Bumaba ako. Ang amoy ng estero, ang ingay ng mga batang naglalaro, ang sigawan ng mga nagtitinda, ito ang mundo niya. Naglakad ako sa maputik na daan, ang aking mamahaling sapatos ay nabahiran ng putik. Tinanong ko ang isang ale kung saan ang pampublikong ospital. Itinuro niya ang daan. Doon, sa isang maliit na ward na puno ng mga pasyente, natagpuan ko siya. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni An-An, hawak ang kanyang maliit na kamay. Ang pera mula sa kontrata, ang perang nagdulot sa akin ng sobrang sakit, ay ang siya ring nagligtas sa buhay ng kapatid ko. Bayad na ang ospital. Magkakaroon na siya ng pangalawang operasyon. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na mabuti pa ring naidulot ang bangungot na yon. Ate, pag-uwi natin, luto ka ulit ng adobo, ha? Sabi ni An-An, ang boses ay mahina pero masigla. Umiti ako. Naman, bunso. Araw-araw, kung gusto mo. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang anino ang tumabon sa amin. Inangat ko ang aking ulo, handang sabihin sa kung sino man na bawal ang bisita, ngunit natigilan ako. Nakatayo doon si Liam. Ang kanyang mamahaling suit ay may bahid ng putik. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata, na dati laging malamig, ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita, isang halo ng pagod, pagsisisi, at kalungkutan. Napatayo ako. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang ginagawa niya dito? Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya palapit. Huminto siya sa aking harapan. At sa gitna ng maingay at siksikang ward ng pampublikong ospital, sa harap ng lahat ng mga estranghero, dahan-dahan siyang lumuhod. Dea. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Natigilan ang lahat sa paligid. Ang mga bulungan ay huminto. Lahat ng mata ay nasa amin. Tumayo ka dyan, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Nakakahiya. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad, sabi niya, tinitingnan ako ng diretsyo sa mata. Nagkamali ako, Dea. Isang malaking pagkakamali. Naging duwag ako. Hinayaan kong saktan ka nila. Hinayaan kong pagdudahan kita. At iyon ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ko sa buong buhay ko. Inilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simple pero eleganteng singsing. Hindi ito ang singsing ng aming kontrata. Ito ay iba. Ito ay totoo. Dea, hindi ko kailangan ng peking asawa, sabi niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang kailangan ko ay ikaw. Mahal kita. Mahal na mahal kita, higit pa sa kahit anong mana o kumpanya. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. Ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay unti-unting natutunaw sa harap ng kanyang pagsusumamo. Nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pag-ibig na minsan kong inakalang isang kasinungalingan lang. Dahan-dahan, tumango ako, makalipas ang ilang linggo. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa maliit na bahay na inupahan namin para sa pamilya ni Dea habang nagpapagaling si An-An. Si Lola Corazon. Nagdala siya ng mga prutas at gamot. Pero ang pinakamahalaga niyang dala ay ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, kinausap niya ang nanay ni Dea ng may respeto. Humingi siya ng tawad kay Dea. At bilang isang simbolo ng kanyang pagsisisi, ibinigay niya kay Dea ang mismong kwintas na diamante na ginamit niya para pagbintangan siya. Ito ang tunay na pamana ng pamilya, Hija, sabi niya. Ang pagpapatawad. Makalipas ang isang taon. Nakatayo kami ni Dea sa balkonahe ng mansyon. Ang mansyon na hindi na isang hawla, kundi isang tahanan. Mula rito, tanaw namin ang kumikinang na mga ilaw ng Makati, at sa malayo, ang madilim na bahagi ng Tondo. Haplos-haplos ni Dea ang kanyang bilugang tiyan. Ang kanyang foundation para sa mga batang lansangan ay isa ng malaking tagumpay. Ako naman, natutunan kong ang tunay na yaman ay wala sa stock market, kundi sa pamilya.
Ang lupon ng mga katiwala ay matagal nang inaprubahan ang aming kasal, hindi dahil sa mga dokumento, kundi dahil sa pag-ibig na nakikita nila sa aming mga mata. Niyakap ko siya mula sa likod at hinalikan ang kanyang balikat. Masaya ka ba? Tanong ko. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sobra, sagot niya. Tumingin kami sa isa't isa, at sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, ang aming mga labi ay muling nagtagpo. Hindi ito halik ng desperasyon. Hindi ito halik ng isang kasunduan. Ito ay isang halik ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng isang pangako na sa kabila ng lahat ng sakit ng nakaraan, ang tadhana pa rin ang nagwagi. At dito nagtatapos ang makulay at mapusong kwento ni Thea at Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, para bang naging totoo sa akin sina Thea at Liam. Naramdaman ko ang kanilang takot, nasaksihan ko ang kanilang mga luha, at kasama ninyo akong kinilig at umasa para sa kanilang tabumpay. Sana'y naiwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa kabutihan ng puso at sa tatag na harapin ang bawat pagsubok. Ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay sa dulo. At higit sa lahat, isang kwento ng pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang magpatawad, maghilom, at baguhin ang lahat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling eksena ang hindi nyo malilimutan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod nating kwento.